Okay, this is life greatest question according to that slide, and our whole eternity is hanging on the correct response. Yan sinasabi ko kanina sa inyo, yung answer natin doon nakasalalay kung saan mo i-spend yung eternity mo. Amen po ba? Yan yun. Kaya ngayon pa lang, no, siguraduhin ninyo, hindi porke Christian yung kaibigan mo, hindi porke Christian yung nag-invite sa'yo, hindi porke malapit lang tayo sa church, very accessible ang church, Christian na tayo. Hindi ganoon. Kailangan ikaw mismo, no, kahit na despite or sabihin na natin na kahit wala yung sinasabi natin na mga easy access to church, dahil in-invite ako ng aking kaibigan, Christian ang nanay ko, Christian ang tatay ko, despite na wala yung mga bagay na yon. No, paano kung wala lahat ng mga bagay na yun? Yung reason bakit pinili mo si Jesus Christ? Si Christian tuloy. Bakit mo pinili si Christian? Bakit mo pinili maging Christian? Yung palang sabi ko, dapat ko sabihin. No? Bakit kahit halimbawa tanggalin na lahat ng yung mga madaling dahilan kung bakit ka maging Christian, di ba? Pipiliin mo pa rin maging Kristiyano. Bakit mo pipiliin maging Christian? Yan. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Kaya sabihin na natin, okay, for example, walang SCF church dito. Malayo ang church. Yung pinakamalapit na Christian church ay sa Cubao pa. O kaya ay sa Makati. No? Doon pa yung pinakamalapit na church. No? Walang church dito sa Village East. Walang church dito sa Cainta. The closest church is in Cubao or in Makati. Will you still be a Christian? If walang nag-invite sa'yo, ang tatay mo, nanay mo hindi Christian, wala kang kaibigan na Christian, ano? Pipiliin mo pa rin ba maging Christian? Ikaw, Ate Mariel. Yes? Nabaptize ka na, di ba? 2017, am I right? Sino yung mga nabaptize ng 2017 nung nandito pa ako doon? Ikaw na lang natitira doon sa mga nilubog ko. Si Louie. Si Louie talaga tinagalan ko yun eh. Si Louie rin ba? Oo. Talagang... Iyan, kasama ka ba doon? Noong 2017 sa may clubhouse? Sa clubhouse. Sino mga binotis mo sa clubhouse? Sa clubhouse yun eh. Yung kasabay nila Ate Loida, tama ba ako? Nila Ate Glenn. Si Ate Loida, yung second batch na yun eh. Oo. Nung binotis mo si Maria, walang kahirap-hirap eh. Napaka-easy lang. No, lubog. Tas, si Louie, tinagalan ko eh. Nalubog ko. Tago. Born again ka ba? Serena. Joke. Louie, sabi ko mag-habit ka. Madod ko siya partida dyan. Na-record siya ba? Sabi niyo kay Louie ah. Okay. Okay. Alright. Kayo ba? Bakit niyo pipiliin maging Christian? Yun ang tanong, the next question. Bakit niyo pipiliin maging Christian? Kahit na wala yung mga ganong accessibility. Bakit niyo pipiliin maging Christian? What will be the main reason? Kapag halimbawa, meron ka mga options, may Buddhist, may Islam in front of you. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Taoism, ano pa ba? Ano pa ba mga world religion? Hinduism, no? Sikhism, atheism, Pauloism, Alexeism. Bakit pipiliin mo maging Christian pa rin? Bakit? Yan, sige. Kasi sinasabi na there are many religions, but we should choose the path that will lead us to the true Christ, which is our Savior. Okay, galing na itong batang to, ano? Sige, any other? Baka mayroon pa kang gustong, bakit pipiliin nyo ang Christianity? Josh, ikaw?
Bakit Christian? Bakit Christianity ang pipiliin mo pa rin? Bakit pipiliin mo maging Kristiyano? Dagdag ko lang din po sa Islam. Kasi po, sa Christianity, Correct. Yeah, tama yun. Tama yun. Tama yung sagot mo. Wala ba? Sorry, wala ba? Wala ba? Kala ko sumagot ko na ate. so sa Christianity, and bakit, alam naman po natin magkakaiba ng iba't ibang religion, kaya po, mas pipiliin ko pa rin po yung Christianity. Doon po sa Christian community, nandun po yung pagkakaisa. May pagkakaisa rin sa Buddhism, sa Islam. Basta yung pag sa Di ba? sa Christianity, then doon talaga alam natin, makikita natin na talagang sa Christianity, nandun yung doon tinuturo yung patungkol kay Kristo, sa kung ano nga ba talaga yung totoo, at kung ano nga ba talaga yung totoo. Okay, good. Thank you. Thank you, Josh. Ayan. Nasa isip niya kaya lang hindi lang niya ma-construct yung gusto niya sabihin. Ay, okay yan, Josh. Tuloy-tuloy. Okay, Aliana. Sinasabi siya kanina kasi. Meron. Sinabi ko lang po yung tungkol sa hindi naman po mabubuo yung isang religion kung walang pagkakaisa. Okay, so yun ang reason why you will choose Christianity? Okay. Josh kanina. Okay. And si Mengel. Ano po, for me po, kaya tatanggapin ko as a Christian. In my own opinion po, Yeah. di ba, Pastor, kasi being a Christian, hindi, yung sinabi nga ni Lucia, di ba, Christ is our Savior. So, hindi naman natin maano yun kung wala yung salvation. And also, kung hindi tayo mag-i-establish sa Trinity ngayon, kasi di ba, yung Trinity na yun ang pinangahawakan natin as a Christian. Okay. Foundation natin. Good. And also, that Trinity is Jesus Christ. So, Okay. as Christian, kailangan talaga may foundation tayo. Yung parang isang building. Kasi kung walang pundasyon or strong foundation, babagsak at babagsak tayo. So, kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, mababagsak tayo even though na walang accessible to sa mga physical na churches. Kung may Bible ka, pwede kang maano mo yung word niya. Okay. Mas makikilala mo. Good. Thank you. Thank you, Angel. Salamat. Any other answer? Si PJ, may sagot ka? Ang hirap kasi i-explain ka sir, di ba? Catholic, mga INC, may mga Bible books po, di ba? So, kung yung religion na yun, hindi sila masyadong nagbe-base sa Bible. Ikaw sa sarili mo na gusto mo maging Christian, you know the foundation, sabi ni Angel, you know the foundation of being Christian is Christ. So, ang hahanapin mo, isisik mo si Jesus Christ. And by seeking Him, you need to read the Bible. So, makikurious ka lang kung magsimba ka man sa INC or sa Catholic, bakit kung nabasa mo yung Bible, bakit ganun yung teaching? No. So, doon ka parang doon malumulan mo na parang kakaiba. So, kailangan mag-stick ka sa word. Okay. So, as a opinion, mas gugustuhin ko maging Christian sa na naka-base yung foundation ko sa word ni God. And of course, to know more. Kasi pagbabasa mo parang curious ka sa lahat natin. So, Okay. being a Christian, you need to be curious to know more. Okay. Good. Thank you. Si Ate Sam. Po, para sa akin, mas pipiliin ko pa din maging Christian kasi kung iharap man yung maraming mga religion, yung Christian lang yung nagpapatunay at nagtuturo na si God. Hindi siya pinanganak na, ang tawag doon? Basta pinanganak siya na bilang tao, hindi lang yung kung ano-ano tinuturo ng ibang religion. Okay, good. Thank you, Ate Sam. Ikaw, Eli, why Christian? Bakit pipili mong maging Christian? Hindi dahil pastor ang dati mo.
Hindi dahil pogi ang dati mo, di ba? Wag 'yon. Pero alam naman natin, given na 'yon. Pero bakit pipiliin mo ang Christian? Ah, Set down. Deep relation with God. okay, dahil gusto mo magkaroon ng deep relationship with God. Okay? Sa Islam, mayroon din silang deep relationship. Eh. Di ba? Oo, at hindi pa nga sila. Talagang pag nagpipray sila, 3 times a day. Oh, 3 times a day. Bago matulog. Ay, bago matulog. Pagkakising. And then sa tanghali, after lunch. And then sa gabi. Pipray sila. Talagang devoted din sila. Pero okay, thank you Kuya Eli sa sagot mo. Si ate teacher Nesty. Sa akin po, nung nagpapabaptize ako, I choose to be a Christian. Kasi, hindi ko nakita yun. Sa dami ng church na napuntahan ko, hindi ko nakita yun. Yung genuine love na I know na kay Jesus lang. Kaya yun sa kahit anong religion o even kahit dito sa church natin, ang nasa heart ko, ang genuine love ay nandun kay Jesus. Okay. Yun. Genuine love. Okay. Ako, simple lang, ano? Tanungin niyo ako, bakit Christian? Bakit si Christian? Si Christian. Bakit pipiliin ko pa rin maging Christian? Okay, ganito yan. Halimbawa, kung naglalakad ako sa isang kalsada, isang straight road, pathway. And then, at the end of that pathway, ay mayroong dalawang daanan, no? Biglang nagsanga, di ba? Unang straight path, di ba? Sa dulo noon, biglang nagsanga. Okay? And then, you are in the middle of these two roads that is separated o magkahiwalay, magkaibang direksyon, at hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Ano? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Pero hindi ka na pwedeng bumalik. So, kailangan either pumunta ka sa kanan o pumunta ka sa kaliwa. Yeah? Ngayon, sa dalawang kalsada na yon, mayroong dalawang tao na naghihintay o nakahiga doon. There are two person dead. There are two men. There are two men. Yung isa ay patay. Yung isa naman ay buhay. Sino sa kanilang dalawa yung tatanungin mo kung saan yung tamang direksyon? Di doon ka magtatanong doon sa buhay. Di ba? The same thing. Kaya pipiliin ko pa rin si Jesus Christ ang magiging Kristiyano kasi buhay ang aking Panginoon. Sa ibang religion, patay si Jesus. Sa ibang religion, wala pa nga si Jesus eh. O kaya yung mga nagtayo ng religion na yon, lahat sila nagtayo ng religion. Di ba? Marami silang naging followers. And then, eventually, yung mga religious leader na yon namatay. Di ba? Like si Buddha, si Gautama Buddha, namatay. Yung leader, yung sa Muslim, sino yun? Yung leader ng si Muhammad, yung mga prophet, namatay. Pero hindi na sila nabuhay muli. Pero only sa Christianity na meron tayong Panginoon na namatay at muling nabuhay. That's why, dito, pipiliin ko yung may buhay, ha? Ayoko doon sa may patay. Doon ako sa buhay. Yun lang. Ganun kasimple yung reason why I would choose Christianity. Okay, so tuloy tayo. Okay, next, kuya. Okay, overview of lesson. Ito yung pagiging outline natin. The pre-existence or an eternity of Christ. Pre-existence, anong ibig sabihin nun? Yung bago pa nagsimula ang mundo, no? Nag-i-exist na si Jesus Christ. Alam na natin yan, no? And the eternity of Christ, anong ibig sabihin ng eternity of Christ? Ibig sabihin nun, from beginning to the last. That's why sa Revelation, ano sabi niya? I am the Alpha and Omega. I am the beginning and the last. Okay? Then, Christ in the Old Testament, makikita din natin, akala nila ay si Jesus Christ ay sa New Testament lang. Actually, si Jesus Christ can also be found in the Old Testament, sa Lumang Tipan. Sa Old Testament siya. Hindi nga lang Jesus yung pangalan niya doon. No? Marami siyang pangalan doon. Right. Po? Foreshadowing you. Yun, foreshadowing or tawag yun ay theophany or
Christophany. Yan. Bakit, Kuya Paolo? Okay. Tuloy tayo. Incarnation of Christ. Anong incarnation? Anong ibig sabihin yan? Ha? Pagiging tao ni Kristo. Yung pagkakatawang tao, yung Virgin Mary. Yan yung sinasabi nating Advent. Advent meaning arrival. Diyan galing yung salitang arrival. The first Advent meaning the first arrival. The first coming. Yung kanyang second coming, yun ang hinihintay natin. Okay? Yun yung mangyayari pa lang. It will take place in the right time. Next, the Passion of Christ. Ano yung Passion of Christ? Ibig sabihin, ito yung pag-aaralan natin dito, yung last week of Jesus Christ on earth. Yung last week niya, yung 7 days, the last 7 days niya, before He was crucified. So from Sunday to from Monday to Sunday, no? Yun. And then He was crucified on Friday, and then Sunday, on the third day, He rose again. Yan yung Passion of Christ. Next, the resurrected and ascension of Christ, yung kanyang muling pagkabuhay at yung kanyang pag-akyat sa langit. Ascension meaning pag-akyat sa langit. Next, the current ministry of Christ, yung ministry niya ngayon, kung ano yung ginagawa niya through the Holy Spirit. Yung Holy Spirit is actually, that is also Jesus Christ. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is, sabi ko nga sa inyo, third person of the Trinity, pero hindi ibig sabihin na third siya ay lesser siya. Hindi ibig sabihin nun. Third siya kasi nga, third siya na na-reveal sa Scriptures. The first is the Father. He was the first revealed in the Scripture, yung Father God, and then yung Son was yung sumunod na na-reveal sa Scripture, and then Holy Spirit during the book of Acts sa New Testament. Okay? So, kaya pagka ang Holy Spirit, ang ibig sabihin ng Holy Spirit is the unlimited Jesus. Unlimited Jesus ang tawag doon. Ibig sabihin, talagang si Jesus kasi nung nasa lupa pa siya, nung siya ay buhay pa, dito sa lupa, di ba? Meron siyang physical body, di ba? Meron siyang physical body. In that sense, pwede siyang magkaroon ng limitation kasi may physical body siya eh. But the Holy Spirit is Jesus unlimited. Ayan, pwede siya kahit saan. Nandito siya ngayon sa atin, SCF Church. Nandun din siya ngayon sa Sudi Sansong Church. Nandun din siya ngayon sa CCF Church. Nandun din siya ngayon sa USA, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa lahat ng dako ng mundo. Amen? Ganon yun. Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, Jesus Christ in the unlimited capacity. Okay? Alright, next. The future return of Christ and earthly reign. Ito yung ibig sabihin niyan, yung kanyang muling pagbabalik, yung second advent, at yung kanyang pamumuno, paghahari dito sa mundo. Kasama tayo niyan. Kasama ang mga hinirang, ang mga ligtas. So, tingnan niyo baka kasama kayo doon, no? Kita natin, si Josh ay may hawak ng espada. Oh. Espada. Si Jimel, tirador. Oh. Yan. Si Kuya Paolo, ano kaya ang hawak nito pag during the reign of Christ? Computer pa rin? Ano? Ipicacid oil? ako ang hawak ko ay katingko. Same, katingko. Okay, next, Kuya Paolo. Alright, eternality of Christ and the pre-existence of Christ. Pre-existence meaning, bago pa siya isinilang sa mundo, He is already existing. Okay, nag-i-exist na siya. Okay, next. Alright, basahin natin, pakibasa ni Ate Mariel. The eternity of the Messiah was stated as early as soon on the Old Testament verse of Isaiah 9:6. For a child has been born to us, a son has been given to us. His shoulders, and is called Everlasting Father. Everlasting Father. Ang tawag kay Jesus Christ noon, nung sa Old Testament pa lang, nung ito ay isa sa mga propesiya tungkol sa Kanya. It was prophesied in Isaiah chapter 9 verse 6 na darating daw ang Messiah, darating ang Savior. Messiah ay Hebrew word yon, Hebrew. Sa Greek niyan ay Kristo.
Okay? Kristo. Ang Tagalog dyan, tagapagligtas. Messiah, Kristo. Ang English ay Savior. Okay? So, yun yun. Kaya huwag kayo malilito sa word na Messiah. Messiah, Kristo, Savior, tagapagligtas. Okay? So, sabi doon sa Isaiah 9:6, ipanganganak daw ang Messiah. The eternality of Messiah was stated as early as on the Old Testament verse. For a child has been born to us, a son has been given to us. His shoulders responsibility he is called Everlasting Father. Siya daw ay walang hanggang Ama. Okay? Si Jesus Christ ay walang hanggang Ama. Alright, next. Okay, sa John, pakibasa naman ni Ate Ayla. John stated, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word has with God. The Word was with God in the beginning. The Word became flesh. John 1:2. Yon, the Word became flesh. Yan, no? Makikita din natin yan sa John. So, kung sa Isaiah 9:6, Everlasting Father. Pero dito sa John chapter 1, ano sabi dyan? In the beginning was the Word. Sino yung Word? Si Jesus Christ. And the Word was with God. So, pwede mong palitan yan, no? Yung Word, palitan mo ng Jesus. Pwede mo sabihin na, in the beginning was Jesus. And Jesus was with God. And Jesus was fully God. Di ba? Ganun lang yun eh. Basta yung word dyan, ang tinutukoy yan kay Jesus Christ before He was born on earth. Ayan, siya yun. Nag-i-exist na siya. Bago pa nagkaroon ng earth. Bago pa nagkaroon ng Big Bang. Bago pa nagsalpuan ng mga planeta, may Jesus Christ na. But ang pangalan niya, hindi Jesus, Word. Verbo or Logos. Okay? He is the Logos. Okay, next tayo. The eternality and the pre-existence of Christ. Okay, continue. John the Baptist testimony, even though he was older than Jesus. Diba? Si John the Baptist, no? Mas matanda siya. Actually, magpinsan sila eh. Kasi si Mary, nanay ni Jesus, at si Elizabeth. Tama ba ako? Elizabeth, ang nanay naman ni John the Baptist. They are cousin, actually. So, si Jesus and John the Baptist are second cousin. Yan, second cousin sila. Okay? Tuloy, Kuya Paulo. Hindi pa. Okay? On the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one about whom I said, after me comes a man who is greater than I am." Mas dakila daw kaysa sa kanya. Because he existed before me. Bago pa ako, sabi ni John, nandiyan na si Jesus. At yan din yung sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseyo. Before Abraham, I am. Naalala nyo? Last Thursday? Bago pa si Abraham sinilang, nandito na ako. Can you imagine that? No one can claim like that. Walang even Moses cannot claim like that. Even Abraham cannot claim like that. Even Noah cannot claim like that. No, only Jesus can claim ang gano'n na bago pa si Abraham isinilang, nandito na ako. Yan. So, dyan malalaman natin na talagang si Jesus Christ ay nag-i-exist na. Yan. Yan ang hindi maintindihan ng mga ewan ko nga ba, ba't hindi sila nagpabasa ng Biblia nila? Pag nakita ko nga sila talagang pagagalitan natin. Next tayo. The eternality and pre-existence of Christ. Tuloy tayo. Jesus himself, Jesus testimony about himself. Yung meron din siyang testimony. The Judeans replied, "You are not yet 50 years old. No? Have you seen Abraham?" And Jesus said to them, "I tell you the solemn truth. Before Abraham came into existence, I am." In John 8:57-58. Bago pa sinilang si Abraham, I am. Yung word na I am, anong ibig sabihin nun? Yan yung equivalent ng Yahweh. Notice that, no? Tandaan yan. Yan din yung word na ginamit ni God the Father, ni Yahweh, when He introduced Himself to Moses sa Exodus 3, sa burning bush. Yung sabi ni Moses, "Sino po kayo? Anong pangalan ng nagsugo sa akin pag pumunta ko ng Egypt?" And then God said, "I am." I am means Yahweh. And actually, yung word na Yahweh or I am,
Yahweh is the Hebrew word. It is translated into English na I am. Somebody translated into Jehovah. Actually, that is wrong. Ang Yahweh, ang translation ng Yahweh ay hindi Jehovah. No? Hindi Jehovah. Ang translation ng Yahweh ay I am. Kasi actually ang Yahweh ay walang vowel. YHWH. Yun yung letters. Hebrew letter, Yahweh. At pagka pinronounce mo yun, actually hindi mo yun mapopronounce kasi nga walang vowel yun eh. Sa ano daw po yung basta sa breathing? Sa sa paghinga mo yon. Inhale, exhale yon. Actually, ang Yahweh, it is the inhale. Tapos, pagka nag-exhale ka, yun yung Yahweh. Yeah, that is actually the right pronunciation of Yahweh. Inhale, exhale. Yahweh. That is the Yahweh. Opo. Yan ang tunay na pagbigkas ng Yahweh. Hindi mo siya talaga mabibigkas ng Yahweh kasi nga wala siyang vowel. Kaya paghinga mo pa lang, pagising mo sa umaga, binabanggit mo na Yahweh. Pag natutulog ka, nihili ka, di ba? Binabanggit mo. Sa paggising mo, habang nagtatrabaho ka, habang nag-aaral ka, bago ka matulog, nananaginip ka, binabangungot ka, hanggang bago ka mamatay, binabanggit mo ang pangalan ng Diyos. That is Yahweh. Alright? Okay. I am. Ayun ang sabi ni Jesus, I am. I am Yahweh. Ako ang Diyos. Diba? Sabi nga ito. Yan. Okay. Next tayo. Christ in the Old Testament. Okay? So, tapusin ko lang to and then we can have some questions. Christ in the Old Testament. We should expect to find Christ in the Old Testament. Oh. Then Jesus said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Luke chapter 24, verse 44. Okay, continue. Christ in the Old Testament pa rin. Ayan, next. Direct prophecy. Mayroon direct prophecy. For this reason, the sovereign master himself will give you a confirming sign. Look, this young woman is about to conceive and will give birth to a son. You young women will name him Emmanuel. Isaiah 7:14. At nangyari yan sa Matthew 1 verse 23. So yung prophecy sa Isaiah 7:14 ay nag-fulfill, nangyari, naganap, na-fulfill sa Matthew 1:23. Alright? Next, typological prophecy. Pag sinabi natin typological prophecy, ibig sabihin nun, may parang, magbigay ako ng example. For example, si Joseph in the Old Testament. Joseph is the type of Jesus Christ. Pag tinignan mo kasi yung buhay ni Joseph, no, parang sinasalamin niya yung magiging buhay ni Jesus. Yun ang typology. Another example ay yung i-offer ni Abraham si Isaac. Doon sa, 'di ba? I-offer niya, sacrifice niya si Isaac, papatayin niya si Isaac, 'di ba? And then mayroong nag-provide ang Diyos ng ram. 'Di ba? Laking kambing. At 'yun ang ini-offer. Yung ram na 'yon is the type of Jesus Christ. That is yun siya yung naging offering for our sin. And then yung another example ng typology ay yung Passover lamb, di ba? Sa Exodus, yung bago sila umalis ng Egypt, kailangan nilang patayin ng isang tupa. And yung dugo ng tupa na yon, ipapahid nila yon sa pintuan ng mga bahay ng mga Israelites. Then tas darating yung angel of death, di ba? Pag nakita niya yung pintuan, may dugo ng tupa, lalampasan niya yon. Yun ang Passover. Kaya Passover kasi may blood ng tupa, lalampas siya. And then pupunta siya doon sa isang bahay. Yung bahay walang blood ng tupa. Yun, papasok yung angel of death doon,
Papatayin niya yung mga firstborn son ng mga Egyptian. Yun yun. At yung tupa na yon na pinatay ng mga Israelites, that symbolizes Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng typology. Yan, kagaya yan. Passover in Exodus 12. Babanggit ko lang na nilabas na agad ni Kuya Paulo. For Christ, He is our Passover lamb has been sacrificed. In 1 Corinthians 5:7. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 5:7. Si Kristo, yung typology ng Passover lamb. Okay, next. Christ in the Old Testament again. Next. In manifestation of God Himself, these are sometimes called theophanies or Christophanies. Hindi yan panis na napanis, no? Theophanies, anong ibig sabihin nun? Revelation, pagpapakita. Pagpapakita ng Diyos. Pagpapakita ni Kristo in the Old Testament. Alright? Okay, next. Tingnan natin. Tatapusin lang natin itong slide na to and then we can have our question. Angel of the Lord in the Old Testament who is equated with God in Exodus 3:1-6 followed Israel as cloud by day and a pillar of fire by night in Exodus 13:21, 14, 19. Naalala niyo yung kwento na yun? Yung mga Israelites nasa wilderness sila. Ayan, naglalakbay sila 40 days and 40 nights. Kasi lumabas sila ng Ehipto, di ba? Sa pamumuno ni Moses. And then tumawid sila sa Red Sea. Paglagpas nila ng Red Sea, hindi natapos yung paglalakbay nila. They traveled around the wilderness, Mount Sinai wilderness. At alam nyo ba, ang sabi ng mga eksperto, for your information mga kapatid, sabi ng mga experts sa travel, kung lalakbayin mo daw ang Egypt using camel, yung camel, no? O kaya by foot, lalakad ka. Kung lalakbay mo ang Egypt, papunta doon sa Canaan, yung promised land ng Diyos, it will take only 40 days. 40 days. Pero ang mga Israelites ay nagbiyahe from Egypt to Canaan, inabot sila ng 40 years. Kaya nga yung mga lumabas sa Israel, yung generation na lumabas sa Israel, namatay silang lahat sa wilderness, sa desert, namatay sila. Yung mga anak na lang nila ang siyang nakapasok sa Canaan. Yung second generation na, yung mga apu-apuhan na nila. Pero yung mga original na galing sa Egypt, na mga nasa edad, let's say mga edad 40 years old, no, 50 years old, basta yung may mga anak na, mga magulang na, doon sila namatay sa wilderness kasama ni Moses. At yung mga anak nila na naging kabataan, mga naging magulang na sa wilderness, sila lang yung nakapasok doon sa promised land. Kasi inaabot sila ng 40 years doon sa paglalakbay. And you know bakit nangyari yon? Kasi ang faith nila ay pabago-bago sila. Susunod sila sa Diyos, pag pinagpapala sila ng Panginoon, and then pag nagsawa sila sa Panginoon, bigla silang manlalamig, maglulukewarm, biglang magbabackslide, balik na naman sila from the beginning, di ba? So paparusahan sila ng Panginoon, tatawag na naman sila sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami, ibibless na naman sila ng Lord, ganun ng ganun. Yung buhay nila sa wilderness. Balik-balik lang sila. Pagka parang nasa step na sila, no? Nasa step 5 na sila, biglang gulong na naman. Sa unang baitang. Tapos, babangon na naman, lakad na naman. Parang alam niyo sa may mga games na, na yung kailangan matapos yung mga steps, na level 1, level 2, level 3. Nasa level 5 ka na, biglang natalo ka na naman, namatay ka na naman, bagsak ka na naman, balik ka na naman sa 0. Ha? Snake and ladder. Oh, yan, snake and ladder. Yan, Slither Ayo. Mga ganon. Slither Ayo. Balik ka na naman sa dati. Ganon ang naging buhay ng mga Israelites. Yan. Kasi ang mga Israelites ay nature nila ang pagiging matigas ang ulo. Reklamo at complain. Lagi silang nagreklamo. Lagi silang lumalaban kay Moses. Nagrereklamo sila sa Panginoon. Di ba? So, sabi nga ng mga eksperto palagay daw nila, hindi daw talaga yun mga Israelites. Yung mga lumabas sa Egypt. Hindi daw yun mga Israelites. Mga Pilipino daw yun. Kasi reklamador Di ba tayo mga Pilipino, magaling din tayo magreklamo.
Ayan, okay. Ay, init. Ay, baha. Ay, ambon. Oh, di ba? Ay, walang ano, ay, puro tayo reklamo. Parang mga Israelites, yan, ganyan sila. Okay. So, nung time na nasa wilderness sila, mga kapatid, God provided them pillars of fire and pillars of cloud. So, pag sa gabi, nagbabiyahe sila sa gabi, merong poste ng apoy na sumusunod sa kanila. Imagine that. Poste ng apoy, pillar of fire. Ganito, pillar, ito, pillar to. Ganyan, poste. Malaking poste. Habang naglalakbay sila sa gabi, mayroon silang pillar. Anong bakit? Yun ang kanilang ilaw. Nagbibigay sa kanila ng ilaw at saka ng init. Kasi maginaw sa desert mahangin. So yung pillars of fire sumusunod sa kanila. Kasi sila magpunta. Imagine, ako sarap siguro na gano'n, no? Gusto kong maranasan yung gano'n. Naglalakbay ako, tapos may sumusunod sa aking pillar of fire sa gabi, no? Tapos sa araw naman, naglalakbay sila, may sumusunod din pillar of cloud naman na shade nila, protection from heat of the sun. So kung nandito yung sun, nandito yung mga Israelites, andito yung pillar of cloud. Hindi sila naiinitan. Grabe, di ba? Imagine mo yan. At alam nyo ba, yung pillar of fire na yon, and pillar of cloud na yon, that is Jesus Christ in the Old Testament. He is Jesus Christ. And then one time din, yung nag-aaral si Moses, hinampas niya stop niya yung bato, di ba? Tapos may lumabas na water. Yung rock na yun, that is Jesus also. That is Jesus. So lahat ng mga pangyari na yun, ang tawag doon ay Theophanies or Christophanies. Okay? Next. Last slide ito. Okay? For the Israelites in the wilderness were all drinking from spiritual rock. Kapabanggit ko lang. That followed them. Sinusundan sila nung bato na yon. No? And that rock was Christ. There is a rock. There is a rock, right? May kanta nun hindi kalimutan ko. Rock. And Caesar naman yun. Iba naman yan. Okay. Okay, so dyan muna tayo. Ano yung next slide natin, kuya? Okay, incarnation of Christ then. Next Sunday, next Thursday yan. Sige, balik lang tayo dun sa Okay. Question.